Talambuhay ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo, Manila noong ika-30 ng Nobyembre taong 1863. Si Andres Bonifacio ay panganay sa 6 na anak ng mag-asawang Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Una siyang natutong magbasa at magsulat sa kanyang tiyahin na si Regina de Castro. Pagkatapos, ipinasok siya sa pribadong paaralan ni Guillermo Osmeña ng Cebu sa Maisec sa Tondo. Kalaunan, lumipat siya sa Eskwela Municipal de Niños sa Calle Ilaya sa Tondo. Subalit, natigil siya sa pag-aaral nang mamatay sa sakit na tuberculosis ang kanyang mga magulang. Sa edad na 14, inako na niya ang responsibilidad sa pagpapalaki ng kanyang mga kapatid. Bilang panganay, sinuportahan niya ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga abanikong papel at baston. Hindi sapat ang kanilang kinikita sa pagtitinda ng abanikong papel at baston, kaya namasukan siya bilang mensahero sa Flaming and Company. Hindi rin sumapat ang sahod niya bilang mensahero sa Flaming and Company, kaya lumipat siya bilang ahente o bodegero sa Fresel and Company na may sahod na 12 piso sa isang buwan. Bagamat tumayong ama't ina sa kanyang mga kapatid, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpapalawak ng kanyang kaalaman at kanyang ginugol ang kanyang mga libreng oras sa pagbabasa ng mga libro. Ilan sa mga librong kanyang nabasa ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal, Les Miserables ni Victor Hugo, The Wandering Jew ni Eugene Sue, The French Revolution ni Maximilien Robespierre at marami pang iba. Ang kanyang mga nabasa at ang kanyang hangaring mabago ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagbigay daan sa pagsali niya sa La Liga Filipina noong 1892. Pansamantalang natigil ito nang hulihin si Rizal at ipatapon sa dapita noong ika-7 ng Hulyo taong 1892. Binuhay niyang muli ang samahan kasama si Apolinario Mabini, ngunit di nagtagal ay tuluyang nabuwag ang samahan. Naniniwala siya na hindi sapat ang mga panulat para magkaroon ng pagbabago sa bansa at mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, at kung magkakaisa ang mga Pilipino ay makakaya nilang palayain ang bansa. Ito ang nagbunsod sa kanyang upang magtatag ng isang samahang magtatanggol at sa bandang huli ay magpapalaya sa bansa. Kinabukasan, noong ika-7 ng Hulyo taong 1892, matapos marinig ang balita tungkol kay Rizal, agad tinawag ni Andres ang mga kaibigang kinabibilangan nina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Valentin Diaz, Jose Dizon, at Breccia Pantas, at nagpulong sa bahay ni Deodato Arellano sa 72 Azcarraga Street upang magtatag ng isang samahan na naglalayon ng kasarinlan mula sa Espanya sa pamamagitan ng armadong himagsikan, at ito'y tinawag nilang Katipunan o ang Kataas-taasan Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK. Nang taong ding iyon ay nakilala niya sa isang fiesta si Gregoria de Jesus o mas kilala sa tawag na Oryang, naakit siya sa kakaibang ganda nito. Niligawan niya ito at naging magkasintahan sila. Humantong ang kanilang pag-iibigan sa pag-iisang dibdib noong 1893 sa simbahan ng Binondo. Kinagabihan ng kanilang kasal, ipinagkaisa silang muli sa isang seremonyang kasal ng Katipunan. Noong Desyembre taong 1895, ipinanganak ni Gregoria de Jesus ang kanilang nag-iisang anak na pinangalanan nilang Andres Jr., ngunit ang kanilang anak ay maagang namatay dahil sa sakit na bulutong. Noong unang bahagi ng 1896, alam na ng mga Kastila ang pagkakatatag ng lihim na samahan, at ang mga pinaghihinalaang mga miyembro ay pinaghuhuli at pinagpapatay. Nang malaman ng pamunuan ng Katipunan ang mga pagdakip sa mga Katipunero, noong ika-3 ng Mayo taong 1896, pinatawag ni Bonifacio ang lahat ng mga probinsyang sanggunian sa Pasig, upang pagpasyahan ang armadong himagsikan. Habang nais ni Bonifacio na magsimula ang pag-aalsa sa lalong madaling panahon, nagpahayag ng pagpapasubali si Aguinaldo dahil sa kawalan ng mga armas. Dahil dito,
Napagkasunduan nila na sumangguni kay Rizal bago pa simulan ang kanilang mga gagawing kilos. Kaya ipinadala ni Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela sa dapitan upang humingi ng payo kay Rizal ukol sa gagawing himagsikan. Kahit na walang basbas galing kay Rizal ay itinuloy pa rin niya ang himagsikan. Nang matuklasan ng mga Espanyol ang katipunan noong ika-19 ng Agosto taong 1876, tumakas si Bonifacio, kasama sina Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio, at ilang pinunong katipunero patungong Caloocan, kasabay ng muling pagpapatawag ng pangkalahatang pulong upang pag-usapan ang mga gagawin. Dumating sina Bonifacio sa bahay ni Vidal Acab sa Balintawak sa Caloocan, nang hating gabi ng ika-21 ng Agosto taong 1876. Noong hapon ng ika-21 ng Agosto taong 1876, umalis siya kasama ang mahigit 500 katipunero patungo sa Baryo Kangkong at natulog sa bakuran ni General Apolonio Samson. Umalis sila ng Baryo Kangkong ng hapon ng ika-22 ng Agosto taong 1876, at dumating kinagabihan sa Bahay Toro sa bakuran ni Juan Ramos, anak ni Melchora Aquino upang doon magpulong. Kinabukasan, ika-23 ng Agosto taong 1876, isinagawa ang pagpupulong ng mga katipunero. Sa nasabing pulong, napagkasunduan na sasalakayin ang Maynila sa hating gabi ng ika-29 ng Agosto taong 1876. Sa pulong na ring iyon naganap ang pagpunit ng sedula ng mga katipunero bilang tanda ng hindi pagkilala sa pamahalaang Kastila. Ang makasaysayang pangyayaring iyon ay tinawag na Sigaw sa Pugadlawin, o mas kilala sa tawag na Sigaw sa Balintawak. Noong ika-25 ng Agosto taong 1876, naganap ang unang laban sa pagitan ng mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio, kung saan nanalo sila laban sa mga Kastila sa pamumuno ni Teniente Ro sa Banlat malapit sa Pasong Tamo na ngayon ay kilala bilang Tandang Sora, Caloocan. Kinaumagahan ng ika-28 ng Agosto taong 1876, nakarating sina Bonifacio sa Hagdang Bato sa Mandaluyong. Dito muli niyang hinimok ang lahat ng balanghay ng katipunan na sumama sa sabay-sabay na pagsalakay na gagawin sa Maynila. Noong ika-7 ng Nobyembre taong 1876, pinangunahan ni Bonifacio ang pagsalakay sa San Mateo, Marikina, at Montalban. Napilitang umurong ang mga Kastila kaya napasa kamay nila Bonifacio ang Marikina at Montalban, maliban sa San Mateo na binarikadahan ng mga sundalong Kastila. Sinamantala naman ito ng mga katipunero para maglagay ng depensa sa kalapit na ilog ng Ka laban sa mga Kastilang parating na tutulong sa mga natatalong kaalyado na magmumula sa Marikina. Makaraan ang 3 araw, nakalusot ang mga Kastila sa ilog ng Ka kaya napilitang umurong sina Bonifacio. Napagpasyahan ni Bonifacio na huwag direktang lusubin ang Maynila at napagkasunduan na kubkubin ang armeria at garrison sa San Juan na mas kilala bilang Pinaglabanan. Kaya noong ika-30 ng Agosto taong 1876, sinalakay ni Bonifacio at Emilio Jacinto ang El Polvorin sa San Juan del Monte na siyang imbakan ng pulbura at istasyon ng tubig, bagamat ang lugar na ito ay maiging binabantayan ng mga armado at bihasang kawal na Espanyol, nagawa pa rin nilang talunin ang mga ito. Dahil sa panalong iyon ay lumakas ang loob ng mga katipunero at lumusob sila sa Maynila, subalit sila ay sinalubong ng malakas na puwersa ng mga sundalong Kastila sa pamumuno ni Gobernador General Ramon Blanco. Makalipas ang ilang taon, ang balanghay ng katipunan sa Cavite, ang Magdalo at ang Magdiwang ay may ilang hindi pagkakaunawaan. Upang maresolba ang isyu sa pagitan ng dalawang grupo, nagkaroon ng isang pagpupulong na nangyari sa Casa Hacienda de Tejeros sa Rosario, Cavite noong ika-22 ng Marso taong 1877 na kilala sa tawag na Tejeros Convention. Sa simula ng pulong, nagtalo-talo ang dalawang grupo sa kung ang katipunan ba ay isang pamahalaan o isang kilusan ng mga bandido. Upang maresolba ang usapin, pumayag si Bonifacio na bumuo ng panibagong pamahalaan.
basta igagalang ang pasya ng nakararami, anuman ang katayuan o pinag-aralan nito, na sinang-ayunan naman ng lahat ng naroon. Siya ang namuno sa halalan. Sa halalang naganap, ang naluklok na pangulo ay si Aguinaldo, pangalawang pangulo si Mariano Trias, Kapitan General si Artemio Ricarte, Direktor ng Digmaan si Emiliano Riego de Dios at Direktor na Panloob si Bonifacio. Tumutol si Daniel Tirona sa pagkakahalal sa kanya bilang Direktor na Panloob dahil ayon kay Tirona, hindi siya abogado at mas mataas raw ang pinag-aralan ni Jose del Rosario kaysa sa kanya at hindi niya kaya ang tungkulin. Nagdamdam at lubos niya itong ikinagalit at hiningi niya na humingi si Tirona ng tawad, ngunit hindi ito sinunod ni Tirona. Sa galit niya, isinigaw niyang bilang Supremo ng Katipunan ay ipinawawalang saysay niya ang mga nangyari sa kumbensyon. Pagkatapos, umalis siya kasama ng kanyang mga tagasunod. Dahil di niya matanggap ang mga nangyari, bumuo siya ng panibagong kumbensyon na naganap sa ikalawang palapag ng Casa Hacienda de Naik noong 19 ng Abril taong 1877. Dito, si Bonifacio ang nairang na pangulo. Nalaman ni Aguinaldo ang kanyang ginawa, sa pangambang magiging mabigat ang epekto nito sa pagtataguyod ng himagsikan, inutusan ni Aguinaldo si Coronel Agapito Banzon upang kumbinsihin si Bonifacio na makipagtulungan na lamang sa bagong tatag na pamahalaang revolusyonaryo. Sa halip na kunin ang pagsang-ayon ni Bonifacio, agarang ginamitan ng dahas ang pangkat ni Bonifacio na humantong sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Ciriaco at pagkakasugat niya at ng kanyang isa pang kapatid na si Procopio. Mula Limbon, bayan ng Indang sa Cavite, dinala ang pangkat ni Bonifacio sa bayan ng Maragondon. Sa bayan ng Maragondon, isinagawa ang paglilitis ng hukumang militar kina Bonifacio at Procopio sa ilalim ng tribunal ng Naik. Napatunayan ng hukumang militar na si Bonifacio at Procopio ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan noong ika-4 ng Mayo taong 1877. Noong ika-10 ng Mayo taong 1877, isinagawa ni Major Lazaro Macapagal at ilang mga tauhan ang kautosang kamatayan sa magkapatid na Bonifacio sa bundok nagpatong na malapit sa bundok Buntis sa Maragondon, Cavite sa ilalim ng utos ni General Mariano Noriel. Si Andres Bonifacio ay pinatay sa edad na 34 na taong gulang. Para sa kanyang alaala at karangalan, ang ika-30 ng Nobyembre ng bawat taon ay idineklara bilang isang legal holiday at para mapanatili pa ang kanyang kadakilaan, ang pundasyon ng kanyang monumento sa Grace Park sa Caloocan ay inilatag noong ika-30 ng Nobyembre taong 1929. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.